Naranasan mo na bang pumasok sa sarili mong tahanan at maramdaman na parang may humaharang sa mga biyayang para sa'yo? Na kahit gaano ka pa magdasal, magtrabaho, o umasa, parang hindi talaga nananatili ang pera. Sa darating na Hunyo 10, magbubukas ang isang sinaunang enerhetikong bintana at isang tahimik na kilos lang ang kailangan. Maglagay ng isang sanga ng rosemary sa tamang lugar sa loob ng iyong bahay. Hindi ito pamahiin. Hindi rin ito mahika. Ito ay isang banal na pag-aayos ng enerhiya. Isinasagawa ng mga mongheng Budista, matatandang Pilipino, at mga espiritual na tagapaghanap sa buong Asya sa loob ng maraming henerasyon. Dahil minsan, hindi swerte ang kailangang ayusin, kundi ang enerhiya mo na kailangang muling ihanay. Sa mga tahimik na sulok ng mga tahanang Pilipino, nakatago sa likod ng mga litrato ng pamilya, sa tabi ng munting altar, o nakasabit sa ibabaw ng pintuan, madalas mong makikita ang isang simpleng sanga ng rosemary, hindi bilang palamuti, kundi bilang proteksyon, kasaganahan, at katahimikan ng enerhiya. Sa loob ng maraming siglo, ipinasa ng mga mongheng Budista at ng ating sariling mga nakatatanda ang karunungang ito, na may mga halamang hindi lang pampalasa ng pagkain, kundi nagpapalit din ng daloy ng enerhiya sa isang tahanan. At sa darating na Hunyo 10, ang enerhiya ng mundo ay magbubukas sa isang pambihirang paraan. Isang araw ito ng linaw sa pananalapi, ng espiritual na kahandaan at ng makapangyarihang pagtanggap kung ikaw ay nakaayon at handa. Sa video na ito, matutuklasan mo bakit ang rosemary ay may makapangyarihang espiritual na kahulugan. Bakit hindi pangkaraniwang araw ang Hunyo 10? Saan ito dapat ilagay? At bakit mahalaga ang lugar na iyon? At ang eksaktong ritual na maaaring magbukas ng iyong tahanan, tayaman, kapayapaan, at mga hindi inaasahang biyaya. Hindi ito tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa intensyon. At sa kahandaang sabihin, handa na ako. Bakit rosemary? Ang espiritual na lakas ng halamang ito. Sa maraming kusinang Pilipino, kilala ang rosemary bilang halamang pampalasa, inilalagay sa sabaw, inihaw na karne, at mababangong nilaga. Ngunit sa labas ng kusina, sa mga templo, espiritual na tahanan, at sinaunang ritual ng ating mga ninuno, matagal nang may sagradong papel ang rosemary na higit pa sa lasa. Sa mga turo ng Budismo, ang rosemary ay itinuring na halamang nagbibigay linaw at dalisay na enerhiya. Tinusunog ito ng mga monghe na parang insenso upang alisin ang baradong enerhiya sa lugar ng meditasyon. Sa paniniwalang bayan ng mga Pilipino, madalas isinasama ang rosemary sa mga barya, asin, o bay leaf upang tumawag ng kasaganahan at alisin ang espiritual na dumi o hadlang. Ang nagpapakakaiba sa rosemary ay ang kanyang kakaibang vibrational frequency. Habang ang ibang mga halamang gamot ay nakapapakalma o nagpapalubag loob, ang rosemary ay nagpapagising. Pinupukaw nito ang enerhiya. Ginigising nito ang mga natutulog na sulok ng iyong tahanan, ang mga lugar kung saan maaaring naipit ang pera, hindi nadirinig ang mga panalangin, o nananatili ang negatibong emosyon. Kaya't ginagamit ito sa mga ritual ng enerhiya para sa kasaganahan. Hindi para hilahin ang pera na parang magnet, kundi para alisin ang mabigat na enerhiya na tahimik na nagtutulak palayo rito. Ang mga espiritual na manggagamot sa Pilipinas, lalo na sa mga probinsya, ay karaniwang naglalagay ng rosemary sa ilalim ng unan, sa ibabaw ng four altars ng pamilya, o sa mga panulukan ng negosyo, hindi dahil sa pamahiin, kundi dahil nauunawaan nila, kapag mabigat ang enerhiya ng tahanan mo, hindi makalapag ang biyaya. Sa mga sinaunang templong Budista, sinusunog ang rosemary sa mga sagradong seremonya, kapag may kagipitang pinansyal sa isang baryo o kapag may mabigat na emosyon sa isang komunidad. Naniniwala silang binubuksan nito ang puso, tinatanggal ang mga hadlang, at inaanyayahan ng pagkakaisa at kapayapaan sa paligid. Ngunit ang rosemary ay hindi lamang panlinis. Taglay din nito ang enerhiya ng focus at direksyon.
Dalawang mahalagang bagay kapag humihiling ka sa universo, hindi lang ng pera, kundi ng perang mananatili. Dahil gaya ng alam ng maraming Pilipino, dumarating at umaalis ang pera. Ngunit ang enerhiya ay nananatili. Kaya kung nais mong baguhin ang pumapasok sa iyong pitaka, kailangan mo munang baguhin ang nakapaligid sa iyong espiritu. Bakit makapangyarihan ang Hunyo Diyos sa enerhiya? Bawat taon, may mga araw na dumarating ng tahimik, pero may dalang hindi nakikitang espiritual na lakas. Sa kosmolohiyang Budista at sa sinaunang paniniwalang Pilipino, ang mga araw na ito ay hindi basta-basta lang. Ito ay tinatawag na mga energetic gateways, mga sandaling lumalambot ang agos ng universo, at mas madaling marating ng ating intensyon ang espiritual na mundo. Ang Hunyo 10, 2025 ay isa sa mga araw na iyon. Sa araw na ito nagaganap ang isang bihirang numerolohikal na pag-aayos, ang dobleng enerhiya ng bilang 1 mula sa ika-10 at bilang 6 mula sa buwan ng Hunyo. Sa pilosopiya ng mga bilang sa Budismo, ang bilang 1 ay sumisimbolo ng mga bagong simula at banal na direksyon, habang ang bilang 6 ay tumutukoy sa daloy ng materyal, pagkakaisa sa tahanan, at espiritual na kasaganahan. Kapag pinagsama, ang 6 na ika-10 ay nagiging makapangyarihang petsa para sa muling pag-aayos ng enerhiya sa iyong tahanan. Lalo na kung may kinalaman ito sa ritual na nauugnay sa pasukan ng bahay, mga halamang natural, at makabuluhang paglalagay. Ang mga nakatatandang Pilipino ay tumutukoy sa mga ganitong araw bilang araw ng pagbubukas. Pagbubukas ng mga pintuan, pagbubukas ng mga pitaka, pagbubukas ng puso para tumanggap. Ayon sa maraming manggagamot at mga mongheng may matalas na intuwisyon, ang tabing na naghihiwalay sa ating mga hangarin at sa kanilang katuparan ay pinakamayat sa mga araw gaya ng Hunyo 10. Ibig sabihin, kung ilalagay mo ang rosemary ng may pananampalataya at tamang oras, mas malinaw kang maririnig ng universo. Mahalaga ring malaman na ang buwan ng Hunyo sa 2025 ay nasa yugto ng waning moon o pagbaba ng buwan. Ang ganitong yugto ay ginagamit upang pakawalan ang lumang enerhiya at linisin ang daan para sa mas maganda. Kapag naglagay ka ng rosemary sa araw na ito, sinasabayan mo ang daloy na iyon. Nililinis ang mga hadlang sa pananalapi, bigat ng damdamin, at panlalamig ng tahanan. Maraming espiritual na tagasunod ang ginugunita ang Hunyo, hindi sa malalakas na ritual, kundi sa mga payak, tahimik na kilos. Isang tasa ng tsaa na may intensyon. Isang bulong na panalangin habang inilalagay ang dahon. Isang malalim na paghinga habang nakatayo sa bintana. Nakapikit ang mga mata, bukas ang mga palad. Dahil iyon ang hinihingi ng petsang ito sa iyo. Huminto, maglagay, at maghanda. Kung naramdaman mong naipit ka sa pananalapi o mabigat ang pakiramdam sa sarili mong tahanan, ang Hunyo 10 ay hindi solusyon sa lahat. Ngunit ito ay isang pagkakataon, isang bihirang sandali, upang muling ihanay ang iyong tahanan, ang iyong espiritu, at ang iyong pananampalataya. Sa pamamagitan lamang ng isang sanga ng rosemary na inilagay ng may buong kamalayan. Saan ilalagay ang rosemary? At bakit ngayong nauunawaan mo na ang kapangyarihan ng rosemary at ang enerhetikong kahalagahan ng Hunyo 10, ang susunod na tanong ay, saan eksaktong dapat ilagay ito sa iyong tahanan? Dahil ang paglalagay ay hindi lamang maliit na detalye, ito ay isang sadyang desisyon. Sa parehong espiritual na pagsasanay ng Budismo at kulturang Pilipino, ang lugar kung saan inilalagay ang mga sagradong bagay ay may malaking epekto sa kung paano dumadaloy, pumapasok, at nananatili ang enerhiya. Simulan natin sa pangunahing pintuan ng iyong bahay na tinatawag ding bibig ng enerhiya sa pilosopiyang silanganin. Dito pumapasok ang enerhiya sa iyong tahanan. Kapag barado, magulo, o mabigat ang espasyo sa may pintuan, nahihirapan ang kasaganahan na makapasok.
Ilaga ang rosemary malapit o bahagyang taas ng pangunahing pintuan sa loob ng bahay. Maaaring itong isabit, idikit ang isang maliit na sanga sa likod ng pintuan o ilagay sa isang maliit na garapon o mangkok sa tabi ng pasukan. Sinasabi nito sa universo, lahat ng pumapasok, kabilang ang biyaya, ay pumasok ng may kapayapaan. Isa pang makapangyarihang lugar ay ang kusina. Sa paniniwalang Pilipino, ang kusina ang puso ng kabuhayan. Dito ginagawa ang pagkain. Dito nagmumula ang lakas. Ang pera na nauugnay sa pagkain ay itinuturing na sagrado dahil ito ang nagbibigay buhay. Ilagay ang rosemary malapit sa kalan o lalagyan ng bigas o sa lugar kung saan mo itinatago ang pang-araw-araw na gamit sa kusina. Tinutulungan nitong punuin ng mainit na enerhiya ng kasaganahan ang pinagmumulan ng sustansya sa bahay. Maaari mo ring ilagay ito sa isang altar o sagradong lugar kung meron ka. Sa mga tahanang Budista, karaniwang inilalagay ang rosemary sa harap ng estatwa ng Bodhisattva o katabi ng insenso. Sa mga bahay ng Pilipino, maaaring ito ay inilalagay sa tabi ng larawan ni lolo o lola, isang kandila o isang mangkok ng mga barya. Dito, nagsisilbi itong alay at paanyaya, tumatawag sa proteksyon ng mga ninuno at sa balanse ng enerhiya. Isa pang lokasyon, ang iyong working space o negosyo. Kung kumikita ka mula sa bahay o may maliit kang tindahan, ilagay ang rosemary sa lugar kung saan mo natatanggap ang pera, tulad ng drawer, cash box o sa tabi ng iyong computer. Nakakatulong ito upang alisin ang mga hadlang sa enerhiya na may kinalaman sa trabaho o kita. Ano man ang piliin mong lugar, ang susi ay intensyon. Huwag itong ilagay sa alikabok na sulok o sa lugar na hindi mo pinapansin. Ilagay ito sa lugar na makikita mo palagi, kung saan ang presensya nito ay nagpapaalala sa iyo araw-araw na ikaw ay lumilikha ng daloy, hindi kakulangan. Dahil ang rosemary ay hindi lamang halaman. Isa itong mensahero. At kung saan mo ito inilalagay, doon dadaan ang biyayang paparating. Ang ritual. Step by step na gabay. Ang mga ritual ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ang tunay na diwa ng ritual ay ang presensya mo. At ang ritual na ito, payak ngunit sagrado, ay hindi nagsisimula sa rosemary, kundi sa iyo. Kaya bago ang lahat, huminto ka muna sandali. Huminga ng malalim. Manahimik. Ipikit ang mga mata. At sa loob ng iyong puso, marahang sabihin, handa na akong tanggapin ang mga biyayang para sa akin. Hakbang 1. Linisin ang espasyo. Sa umaga ng Hunyo 10, gumising ng maaga at marahang linisin ang lugar kung saan mo ilalagay ang rosemary. Punasan ang pasukan, tindihan ng insenso, walisin ang sahig. Sa tradisyong Pilipino, ang paglilinis ay hindi lang pisikal. Ito ay espiritual. Nililinis mo ang daan para makapasok ang bagong enerhiya. Hakbang 2, ihanda ang rosemary. Kung maaari, gumamit ng sariwang rosemary. Mas malakas ang amoy at enerhiya nito. Kung tuyo lang ang meron ka, ayos pa rin. Basta hawakan ito ng may higit na paggalang. Maaari mo itong talian ng pulang sinulid o gintong hibla, mga kulay na pinaniniwala ang nagpapasigla ng enerhiyang pampinansyal. Bago mo ito ilagay, hawakan ng rosemary sa kaliwang kamay, ang kamay ng pagtanggap. Ipatong ang kanang kamay sa ibabaw nito. At tahimik na bigkasin ang isa sa mga sumusunod na paninindigan. Habang inilalagay ko ito, binubuksan ko ang tahanan ko sa yaman at kapayapaan. Dalhin ng halamang ito ang kakulangan palayo at anyayahan ng biyaya. Dumarating ang pera sa aking tahanan ng madali at nananatili ng may biyaya. Hakbang 3, ilagay ang rosemary. Sa eksaktong lugar na iyong napili, sa pintuan, altar, kusina o lugar ng trabaho. Marahang ilagay ang rosemary ng may buong layunin. Huwag magmadali. Damang-dama ang pagkalma ng katawan habang ginagawa mo ito. Maari ka ring magsindi ng kandila o hayaang pumasok ang sinag ng araw mula sa bintana habang inilalagay ito. Nagpapalakas ito ng enerhiya. Habang inilalagay mo ito, bigkasin ang huling paninindigan. Pinahihintulutan kong manirahan dito ang kasaganahan. Hakbang 4,
Iangkla ang enerhiya. Kapag nailagay mo na, huwag ka agad umalis. Umupo sa malapit. Ipikit muli ang mga mata. Huminga ng 4 na beses. Pigilin. Saka dahan-dahang ilabas ang hininga. Gawin ito ng 3 ulit. Ang huling paghinga na ito ang nagbubuklod sa ritual. Inilalapat ito sa iyong tahanan sa pamamagitan ng mismong lakas ng iyong hininga. Opsyonal. Alay ng pasasalamat. Sa ilang espiritual na tahanan, naglalagay sila ng barya, ilang butil ng bigas, o patak ng langis sa tabi ng rosemary bilang simbolo ng pasasalamat. Hindi ito kinakailangan, ngunit pinapalalim nito ang sinseridad ng ritual. Tandaan, hindi ito tungkol sa rosemary lamang. Ito ay tungkol sa enerhiyang pinupukaw mo sa pamamagitan ng kamalayang kilos. Hindi ka lang naglalagay ng halaman. Ipinapahayag mo na handa ka na. Mga karaniwang pagkakamali ng mga tao sa ritual na ito. Kahit ang pinakamakapangyarihang ritual ay nawawala ng bisa kung ito'y ginagawa ng pabaya. Hindi ang rosemary ang nagdadala ng biyaya, kundi ang intensyon sa likod ng paglalagay nito. Narito ang ilan sa mga karaniwang pagkakamali ng mga tao kapag ginagawa ang ritual na ito at kung paano ito maiiwasan. Paglalagay nito nang walang presensya. Huwag magmadali. Huwag basta ihagis ang rosemary sa isang sulok habang abala sa iniisip na bayarin o problema. Ang enerhiya ay tumutugon sa pokus. Ang ritual na ginawa ng magulo ay magdudulot ng kalat na resulta. Ang dapat gawin, maglaan ng oras. Magsalita ng dahan-dahan. Hayaan mong mapuno ng iyong presensya ang espasyo habang inilalagay mo ang halamang ito. Paggamit ng artipisyal o mabango lang na rosemary. Maaaring maganda sa paningin ang mga plastik na halaman o artipisyal na mabango pero wala itong dalang buhay na enerhiya. Ang tunay na rosemary ay may dalang vibrational frequency. Ang peke ay hindi naiintindihan ng universo. Ang dapat gawin, gamitin ang sariwa kung maaari. Kung tuyo, tiyaking ito ay natural at hindi ginamitan ng kemikal o pabango. Paglalagay nito sa marumi o napapabayaan na lugar. Maaaring maalikabok ang pasukan, maaaring magulo ang kusina. Ang paglalagay ng sagradong bagay sa magulong lugar ay humaharang sa mismong enerhiya na nais mong anyayahan. Ang dapat gawin, linisin muna, hindi lang para sa ayos, kundi upang lumikha ng espasyo para sa biyaya. Pag-aakalang magkakaroon ng agarang resulta ang ritual ay hindi transaksyon. Ito ay paanyaya. At ang enerhiya ay nangangailangan ng panahon upang dumaloy, manirahan, at tumugon. Ang dapat gawin, manatiling bukas. Bitawan ang eksaktong petsa o inaasahan. Obserbahan muna ang pagbabago sa enerhiya bago ang pagbabago sa pera. Tandaan, hindi mo kailangang maging perpekto. Ang mahalaga, nandyan ka, handa ka, at malinis ang iyong hangarin. Ano ang susunod? Mga palatandaan na nagbubukas na ang iyong enerhiya. Pagkatapos mong mailagay ang rosemary, maaaring wala kang marinig. Walang anghel na lilitaw. At oo, maaaring hindi biglang mapuno ang laman ng iyong bank account sa isang gabi. Ngunit kung ginawa mo ito ng may puso at taos-pusong intensyon, may marahang, ngunit makapangyarihang pagbabagong magsisimula. Ika-1, pakiramdam ng paggaan sa iyong tahanan. Bigla na lang, parang mas maluwag huminga sa loob ng bahay. Mapapansin mo ang katahimikan, isang uri ng kalmadong kapayapaan, lalo na sa lugar kung saan mo inilagay ang rosemary. Iyan ang enerhiyang muling bumabalanse. Ikalawang, bigla ang paglabas ng mga pagkakataon, maaaring makatanggap ka ng mensaheng hindi mo inaasahan. Tumawag ang isang dating kliyente. Nagbayad ang kamag-anak ng utang. Hindi ito laging enggrande, pero may pakiramdam na, tama, parang ang buhay ay banayad na itinutulak ang pera palapit sa'yo, hindi palayo. 3 pagbabago sa iyong damdamin. Maraming tao ang nagsasabing mas naging kalmado, mas may pag-asa, o mas nakapokus sila matapos gawin ang ritual. Ito ay senyales na ang panloob mong enerhiya ay umaayon sa iyong inanyayahan. At sa paniniwala ng mga Pilipino,
at mga Budista, ang enerhiya ay laging tumutugon sa kahandaan. Mga palatandaan. Maaaring makakita kang muli ng rosemary o paulit-ulit mong makita ang bilang 6 o bigla kang mahikayat na maglinis, ayusin ang bahay o magsimulang muli. Hindi ito basta pagkakakatuwang. Ito ay kumpirmasyon. Kaya kung kahit konti ay may naramdaman kang pagbabago, igalang ito. Huwag mong baliwalain bilang guni-guni lang. Dahil ganyan magsalita ang enerhiya. Tahimik. Pero may layunin. Panghuling pagninilay. Hindi ka lang basta naglagay ng rosemary. Nagpadala ka ng mensahe. Isang mensahe para sa universo. Para sa iyong mga ninuno. Para sa enerhiyang matagal nang naghihintay ng pahintulot upang gumalaw. At ang mensaheng iyon ay payak lamang. Handa na ako. Handang palayain ang mga bagay na hindi na nakatutulong. Handang gumawa ng espasyo para sa bago. Handang tumanggap, hindi mula sa pagkapit o pangangailangan, kundi mula sa pagkakaayon. Sa tradisyong Pilipino at sa karunungan ng Budismo, may tahimik na pagkaunawa. Ang biyaya ay hindi dumarating kapag nagmamakaawa ka. Dumarating ito kapag ikaw ay handa. Kapag ang iyong tahanan ay naging lugar ng kapayapaan. Kapag ang tibok ng iyong puso ay hindi takot kundi katahimikan. Doon ka masusumpungan ng pera. Doon kumakatok ang mga pagkakataon. Hindi dahil hinabol mo sila, kundi dahil tinawag mo sila ng malinaw. Kaya habang papalapit ang Hunyo 10, huwag ka lang maghanda para sa pera. Maghanda kang maging ganap na tao, ganap na kaluluwa, na marunong humawak, gumalang, at gumamit ng yaman ng may biyaya. Dahil hindi mo ito ginagawa para yumaman agad. Ginagawa mo ito para mabago ang daloy ng enerhiya habang buhay. At nagsisimula ito sa isang simpleng halaman at isang malaking desisyon. Pangwakas na mensahe plus paninindigan plus paanyaya sa komento. Maraming salamat sa iyong presensya, sa panunood hanggang dulo, at higit sa lahat, sa pagpiling gawin ang ritual na ito ng may layunin at kamalayan. Sa darating na Hunyo 10, habang inilalagay mo ang rosemary sa iyong tahanan, alalahanin mo. Hindi ito tungkol sa halaman. Ito ay tungkol sa enerhiyang itinatanim mo sa loob ng iyong sarili. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyo, mag-iwan ng komento sa ibaba. Ipinapwesto ko ito ng may pananampalataya. Dumarating ang pera sa aking tahanan ng may kapayapaan. Mahalaga ang iyong mga salita. Mahalaga ang iyong enerhiya. At oo, paparating na ang iyong mga biyaya. Mag-subscribe para sa mas marami pang espiritual na aral na nakaugat sa tradisyong Pilipino at karunungan ng Budismo. At huwag kalimutang i-share ang video na ito sa isang taong maaaring nangangailangan ng banayad na paalala. Hanggang sa muli, naway maging tahimik ang iyong tahanan, bukas ang iyong puso, at handa na ang iyong rosemary.